Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasigana. Laguna nang ito ay marating ko para bang ako'y Mga kababayan, ugaliing manood ng serbisyo balita live online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Kap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
hello. Okay. Okay, welcome po at magandang araw sa lahat, lalo na po sa ating mga televiewers and viewers. Televiewers natin dyan at mga viewers natin, magandang buhay po sa lahat. Dito lamang po tayo sa ating programang serbisyo, Balita Live Online. Ito po ang yung programang Expose na si Beth Sarinas ang siya magsisiwalat ng mga katiwaliang nangyayari dito sa ating mga kapaligiran. At bago po tayo magpakilala at bago po natin ang ating talakay ng ating mga mahalagang issue dito sa ating programang Expose ay narito po muna si kasamang Adan. Isang magandang araw at mainit po lang talakayan ngayon ang sasalubong sa ating mga patuloy na sumusubaybay po dito sa Serbisyo Balita Live Online. Ito po ang inyong lingkod, Adan Gabato. Okay, bago natin umpisan kasamang Adan, meron tayong mga natanggap na mga tawag at text messaging dito sa ating tanggapan hinggil sa mga nangyayaring food poisoning. Oo, para tayong inulan eh. Parang tayong inulan ng text dito. Grabe. Hindi lamang pala mga peking candies, bigas, noodles, maging sa pera. May peking rin, yung money counterfeit money. Oo. Pero itong food poisoning na to ay napakatindi. Ito yung nangyari dito lamang sa Barangay Real Elementary School dyan sa Calamba City. Kung saan maraming mga bata ang kasalukuyang ang nabiktima. Yes, ang nabiktima at kasalukuyang ngayon ay nasa mga pagamutan. Ang sabi nga sa reports sa Medical Center Calamba ay halos 101 students ang na-confine. Dito sa Pamana Hospital is 45 students. Diyan sa St. John Hospital is 22 students ang nakakumpine. Sa JP Rizal naman is 4 students ang mga nakakumpine. Hanggang sa kalukuyan, kasamang Adan, wala pa raw magandang resulta para masabi na ang mga batang estudyante na nalason ng food poisoning ng cupcakes at ice candy na binili nila doon sa eskwelahan ay wala pang kasiguraduhan na okay na ang mga kalusugan. Sa madaling sabi, sunod-sunod na yan. Matapos kaya makailan lang na may mga nalason sa candy, sa pagkain naman ng cupcake. Yes, napakatitindi na. Paano nakakalusot kaya sa eskwelahan yan at nakakakain ng mga estudyante? Kaya nga dapat yan, ipinacheck din natin sa sanidad na kahit sabihin mong dahil yung eskwela naman, kahit sabihin mo pang ganyan, may mga permit din yan anong ginagawa nito kasamang expose yung mga sanidad dyan? Anong silbi ng mga yan? Yan nga, yan ang dapat natin na kausapin at interviewin bakit nangyayari yung mga ganyang pangyayari. Dahil nakakaawa ang mga bata na halos karamihan sa mga yan, wala namang masyadong budget para bumili ng mga pagkain na masasarap na pwedeng ilaman nila sa kanilang sikmura na agad-agad magagastusan dahil kalimitan pag ang bata, maliliit lang ang budget ng baon niya, lalo na yung mga walang-wala, umaasa lang sa mga feeding program. Kuminsan napapalibre pa nga sa mga mesre kung talagang walang pera ang bata. Ngayon, kung sakasakali, ganyan na nga nangyari dahil sa cupcakes na binili at ice candy, yan ang nag-umpisa bago nagkaroon ng hospitalan. Kumain sila ng ice candy at cupcake na yan. Dapat bago sana kinain yan ng mga ibinigay sa mga estudyante yan, dapat pinigyan muna nila ng tinatawag na siniguro muna nila kung anong talagang itong pagkain ito. Kung ito ba'y siguradong ligtas sa mga estudyante, yung mga bata. Basta na lang nila pinakain ba? Dapat may mga inspektor na dapat na nakakaalam niya kung yan ba dahil sa panahon ngayon, napakadelikado ng panahon at maraming nga nalalason, bakit napabayaan pa yung mga estudyante na yan na malason? Yes, at nakakaawa rin ang mga magulang, talagang gagastos. Pero hindi natin masabi kung iyan ay sasagutin na nasabing mga nagtitinda ng cupcakes na yan at saka ng ice candy. Kung ito man po sa loob ng paaralan, sa tinatawag nating kantin, or either dyan sa mga labas-labas na basta mga nagtitinda ng mga vendors dyan, dapat po yan, chine-check nyo rin. Hindi porket merong umupuro dyan, nagtinda na dyan, papayagan ng mga security dyan, ng mga CSU na nakabase dyan sa
sa nasabing mga eskwelahan na yan, na kung saan makikita natin na talaga namang hindi dapat. Dahil unang-una, kagaya niya, nagkaroon ng food poisoning tinatawag. Paano na ngayon ang mangyayari sa mga kabataan na yan? Yung mga, yan si Mayor, ang Mayor yan, si sa Kalamba ba yan? Yes, Kalamba, Laguna. Si Mayor Timmy Chipeco, dapat ipatawag yung mga guro. Dapat uma-action na yan, yung mayor dyan. Hindi po pwedeng ganyan na lamang yan dahil nakakaawa ang mga biktima na sinasabing food poisoning na yan. Dahil kalimitan, pagka na-hospital yan, hindi pwedeng hindi ka naman gagastos at Kaya hindi mo ipagagamot kaysa mamatay. Kaya nga dito lang sa programang ito sa iyo, sa programa mo sa Expose, sa Serbisyo Balita kasama mga Betsaninas, unang nalaman ang balitang ito na pangyayaring na lason itong mga batang estudyante ng cupcake. Dito sa programa natin, dito sa Serbisyo Balita Live Online, dito sa ating programang Expose, dito natin i-expose lahat ng mga nangyayaring anomalya, katiwalian, at maging yung mga pangyayari na ganyan ng mga may nabibiktimang mga nalalason. Anong pangalan ng eskwelahan na yan? Kasamang Expose? Actually, itong eskwelahan na sinasabi is sa Barangay Real Elementary School, Calamba City. So, paging mayor, paki-action na naman yan. May mga naka-assign naman po tayong mga CSU dyan at may mga security rin naman po yan na sabing eskwelahan na yan na kung saan makikita mo na palakad-lakad lang yan dyan sa loob at labas ng compound ng nasabing eskwelahan. Kung mangyari po sana, Mayor, pinipaging namin po kayo, bigyan nyo po ng magandang instruction at magkaroon sila ng training na hindi naman dapat na kahit sabihin mo pang mga vendors yan na andyan sa labas ng mga paaralan, naaari na silang magbenta ng kung ano-ano dyan na kung saan na yan, nangyari na sa mga bata. Bakit ang tanong kasamang Lady Expos, bakit pinapayagan ng principal na ang mga bata makalabas at makapamili o makapasok itong mga manininda na vendor sa loob ng eskwela para makapili ng mga cupcake niya, kagaya niya, nagkaroon ng aksidente, ang lalasin yung mga estudyante. Kung meron sanang namamagitan o pumapayo o nagbabantay sa mga bata, hindi sana makakakain yan. Kaya nga, yan ang sinasabi natin ngayong issue na in. Dahil hindi lamang sa mga noodles, hindi lamang sa mga bigas, hindi lamang sa mga candy, maging sa perang peke, meron na rin na siyang ginagawa ng mga kung sino-sino lang para magkaroon sila ng pinansyal na panggastos. Kung saan, eto naman, ang nabibili naman nila mga peke pa rin. Pagkatapos kasamang Lady Expos, ng bigas. Yes. Peking bigas, peking candy, peking pera, ito naman peking cupcake. Ano kaya ang susunod na peke? At ito pa, yung ice candy. Siyempre, mainit ang panahon, natural, nagiging mabili yan. Yung ice candy, saan, sinasabi nga na lang nila ngayon na kulang-kulang 200 estudyante ang naging biktima at nalason. Ngayon, hindi pa natin alam kasama Adan kung ang mga ito ay magiging okay dahil sila sa kasalukuyan hanggang sa kasalukuyan sa ngayon ay nakakumpine pa sa nasabing mga hospital. Yan ang napakahirap kasamang Lady Expos. Kung talagang itong ating mga pamunuang dyan sa eskwelahan na yan, ng Real Elementary School, dapat isa-isang ipatawag yan ni Mayor Timmy Chipeco upang matanong yan bakit nagpapabaya sila na may mabili ang mga batang yan ng cupcake. Kanino galing yan at sino ang namuhunan? Yun nga kasama na Dan, yun ang ating aalamin. Iimbestigahan natin maigi yan at sisiyasatin natin. Oo, mas maigi yan. Kung saan nagmula yung sinasabi yung nabiling cupcake at ice candy na dapat managot at parusahan. Dahil sabi nga, bago tayo magsiwalat ng mga katiwalian, mga nangyayari kaganapan dito sa ating programa, is dapat siguro muna natin lahat ng detalye. Yes. Dahil yan ang mga ina issue. Oo. At saka nga pala kasamang Expos, dito po sa Real Elementary School, darating po kami yan upang mag-conduct ng kaukulang karagdagang investigasyon para maipaabot namin sa ating mga kababayan ang pagpapabayang ito kung bakit nalason sa cupcake itong mga bata. Yes. At kaya nga po, bago ko makalimutan, doon po sa mga may reklamo ng mga magulang, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin dito sa aming impilan
At pwede rin naman po kayo tumawag sa ating CP number na may numero po tayo sa Globe na 0915-719-3845. At sa Smart po naman ay 0910-869-5953. At kahit po anong oras ay willing po kami tumanggap ng mga tawag ninyo hinggil sa inyong mga reklamo para po namin kayo maalalayan din sa nangyaring pagkakalaso dyan sa food poisoning tinatawag dyan sa mga bata na mag-aaral dyan sa Barangay Real Elementary School, Calamba City. At ako po nananawagan din sa principal nito at maging sa mga teacher na active natutulog-tulog sa Barangay Real Elementary School, Calamba City. Mukha kayo nagtutulog dyan na. Abay, mga ma'am, mga sir, kung kayo naman po sana gigising mo kayo dyan, patulog-tulog kayo, bakit nakapasok ang cupcake na ito? Yes. Aba, meron mo ba kayong porsyento dyan? Tsaka hindi, meron ba nagtatanong lang po kami, permit para magbenta ng cupcake at saka ice candy na yon? Dahil ngayon, kailangan natin ng mahigpit na proseso para dyan sa mga pagkain. Dahil yan, pagka nalaso na ang mga bata, apektado na lahat ang magulang, yung may sakit. Yes. Talagang hindi natin alam kung anong gagawin natin dahil mabigat siyang tinatawag na food poisoning. Sa kasakit ng ulo ng mga magulang. Yes. Samantalang alam mo ba kasamang Lady Expose, meron ako alam na eskwelahan ganyan, na kung minsan ang ginagawa nitong mga pamunuan sa isang eskwela na yan, hindi nila pinababayaan lumabas sa mga bata. Talaga namang meron silang isang tindahan sa loob na wala ritong mangyayari o mapapahamak dahil talagang malinis ang kanilang paninda. Yes. Ang bumibili lang dito ay ang mga estudyante. Hindi po pwedeng lumabas ang estudyante para bumili sa labas. Sabi ko nga sa mga dahil, nakakaawa ang mga batang naapektuhan ng sinasabing food poisoning ngayon. Na kaya tayo nananawagan sa publiko na kayong mga magulang na responsable dyan sa mga anak ninyo, kung maaari, magkaroon na lang sila ng pack lunch na tinatawag. Either bigyan nyo na lang, yung dalhan na lang ng pagkain ng magulang sa eskwelahan ang mga bata para nakakasiguro din po kayo sa inyong mga anak na ang kakainin ng mga ito habang sila'y nasa loob ng paaralan ay safety ang kanilang ilalaman sa sikmura. Ang problema kamo rito, Lady Expose, minsan talagang ayon nga rin sa aking mga nakapanayam at nakakwentuhan nung ako'y mapasakay sa FX, nakakakwentuhan yung dalawang teacher. Ang sabi nitong dalawang guro, napakabagal naman niya ng ating salary at napakarami kanyang kinakaltas dahil mabagal daw umusad itong DepEd. Itong DepEd ang pinakamakapangyarihan na siya ang nagdi-delay ng salary at siya ang kumukuha at nagbabawas ng mga salary ng teacher. Baka naman itong taga-DepEd, walang ginagawa ito kundi mga natutulog sa malalamig na opisina to. Pero hindi pa ngayon yan ang issue Ang issue natin yun doon sa kapakanan ng mga kabataan. Kaya nga, oo. Na nalaso. Kaya kung hindi kikilos itong DepEd, kukunin natin yung pinakamataas na DepEd dito sa buong pagpapalitan na yan. Oo. Pagsisibakin na yan. Pasibak na yan at wala rin naman mga silbi. Mga nagsisilbing inutil lang naman, mas mabuti pang palitan na lang ng mga magagaling. Marami pa namang reserva dyan may magagaling dyan na talagang handang maglingkod ng tapat at maayos sa ating mga kababayan. Anyway, bigyan sigla naman po natin ngayon ang mga maiinit at nag-aapoy at sumasabog na issue. Na ngayon po naman ay talaga masasabi natin ang mga usaping ating mapapakinggan ay dito lamang po sa programang Expose na mapapansin nyo po talaga na talagang maiinit at sumasabog na mga tatalakayin natin na siyang tunay na mga nagaganap at nangyayari. At ito po ay walang halong dagdag na kwento lamang. Dahil unang-una, dahil tayo po ay nahaharap sa mga trahedyang hindi natin inaasahan na bigla-bigla na lamang ay dumarating. Bukod sa bagyo at sinasabing mga bagyo at sinasabing tsunami, mga tsunami. Yes, at tsunami sa ibang bansa nangyari. Yes, maaaring mangyari yan kung sakasakali magkaroon ba na sinasabi nating lindol na tinatawag. Kaya ang tanong, ang mamamayang baka kasamang Adan ay handa na nga ba sa lindol na kung sakasakali at darating
ano ang magiging aksyon at gagawin. Yan, okay. Paliwanag mo Kasi ka na maglidik. karamihan sa atin, kahit kabataan pa lang may nervous na. Yun lang bumagyo ng malakas, bumaha. Andyan na ang trahedyang tinatawag. At ang mga tao, wala na ang sigaw, kundi ang Diyos, Diyos ang masalangit, ang Kristo. Maraming tinatawag. Dahil Lahat ng sa santo tinawag nervyos, na, oh, sa sa tao. nervyos, lahat ng santo ay tinatawag na. Pero sa ngayon, kahit man ang Iglesia ni Cristo, i-example natin, nagkakagulo na. Oh, Hindi natin masabi, nagkakagulo na ba ayaw siya? nating manira kung ano ang tunay na relihiyon. Pero ako, kinamulatan ko, bilang ako ay naging Katoliko, naging Iglesia ni Cristo, hindi ko pa rin masabi ngayon kung ano ang tunay. Dahil mismo sa loob ng Iglesia ni Cristo, nagkakagulo na. Oo, kasi Dahil masyadong umiinit ang issue, nate-televise, nabo-broadcast, maging dito sa internet, sa YouTube, na susundan na rin ang mga nangyayaring kaanumalyahan. Kaya, ang tao dapat laging handa. Kung anumang pagsubok ang ibigay ng Diyos at pagkaloob sa atin, dapat tayo po ay laging nakahanda. At laging manalangin na ito ay dahil maligtas sa kapamakan. magbaon na tayo, sabi nga spiritual. Magbaon ka na ng spiritual. Hindi pwede ang material. Dahil kahit anong yaman mo, anong dami ng kwarta mo sa labi mo, anong dami man ang iyong mga aririan, hindi mo lahat magdadala yan sa hukay. Oo, yan ang tama yan. katuran. Kaya ang sabi nga dito, base dito sa column ni June Manigaling, na atin lang sinusundan dahil magaganda ang mga issue na kanyang mga ipinaparating sa atin, hinggil sa ang mamamayan ay handa na nga ba sa lindol. Ang hindi batid ay kung kailan lilindol. Yan ang tama. Yan ang tanong. Kailan lilindol? Walang katiyakan, Huwag na nga lumindol. Dahil mula sa mga fault na nasa ilalim ng lupa, mapapag-aralan lamang ng mga siyensya ang kasaysayan ng mga fault line na tinatawag na ito at gumawa ng mga prediksyon. Halimbawa, sinasabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PhilBox, na may paggalaw ng lupa sa West Valley Fault kada 400 hanggang 600 taon sa nakaraang 1,400 taon. Ang huling lindol ay naganap noong 1658. 357 taon na ang nakaraan. Nangangahulog ang bayon na ang darating na malakas na lindol ay mangyayari sa loob ng susunod na 43 taon o dapat ba itong 243 taon. Sa United States, ang pangamba sa isang malakas na lindol ay matagal nang nakasentro. Sa California Bay Area, mayroong 4 na fault sa paligid ng San Francisco. Ang California ang pinakaaktibong bahagi ng daigdig sa larangan ng lindol at ang fault zone ng estado ay isa sa pinakamainam pag-aralan ng mga zone sa daigdig. May mga nakatala para sa isa sa mga fault. May ang Hayward Fault na sinasabi na tumatagos sa Oakland at Berkeley na noong pang 2,000 taon nagpapakita ng malalaking lindol na halos kada 150 taon. Ang huling malakas na lindol ay nangyari 146 taon na ang nakakalipas at anumang oras ang isa pa. Yun na nakakatakot. Dahil meron parating na sinasabi na lindol, pero tayo ay tao lamang. Base na rin po sa siyensya na nagde-detect ng pillbox na tinatawag na yan, ay posible na ito ay dumating at dapat nating paghandaan. Kaya wala makakapagsabi kung kailan lilindol, ngunit dahil sa datos ng kasaysayan na maaaring maganap na ito sa anumang oras, pwede na nating gawin ang kinakailangan mga preparasyon. Ito, ngayon pa lang ay gawin na natin. At ito po ay ginagawa na sa parte ng Metro Manila. Parang katulad yung kasamang Inanunsyo na yan. Walang iniwan yan doon sa nakapalok sa Bible dahil marami din naman itong mga reliyon tungkol doon sa
ang isang ang magnanakaw ay kung dumating ay walang nakakala. Parang Yes. katulad yan ang Yan, ganun yan. Oo. Maging ang kamatayan ng tao. Yes. Dahil base na rin sa mga nakarating sa atin na may posibilidad na maraming mamamatay. Maraming mamamatay. Oo. Kaya tayo po ay mag-ingat lahat. At lumating man ang pagkakataon na yun, huwag po tayong magpanik. Dahil pag tayo ay nagpanik, lalong nawawala ang ating diskarte sa buhay. Oo, Kung yung paano tinatawag natin na ililigtas ang ang sarili. ating mga sarili. Oo. Yes. Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, na magsasagawa ito ng isang metro-wide earthquake earthquake drill dahil anumang oras sa pagitan ng alas 3 ng hapon at alas 8 ng gabi kapag nagsimula na ang malakas na lindol sa mga oras na iyon, kailangan alam na ng mga residente ng Metro Manila. Kaya ganoon silang ka-advance. Inaano na nila, yung pagitan ng alas 3 hanggang alas 8 ng gabi, yan ang mga delikadong oras. Na kung saan, Yan ang marami mga tayong mahirap dapat, po. yes, kasi unang-una, yung iba, maaga pa, tulog na. Minsan yung iba natutulog sa hapon. Kaya, kung darating ang ganoong pagkakataon, kahit sino malilito, masasabi mo lang, oh Lord, please help us. Yun na lang. Nung Iligtas mo ganyan na kami. nangyari nung panahon sa amin kasamang Ledecos, nung time na naglindol, alam mo ba ang sabi sa amin ng magulang namin? Yung mother ko, ang sabi ng mother ko, lumapa kayo lahat at tayo manalangin. Talagang nagdasal kami. Sumunod kami sa pagdarasal sa magulang natin. Wala ka naman dapat tawagin talaga. Nung matapos Kaya tayo yung naman aming parang- pagdarasal, umupa yung lindol. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, eto nga ang sabi, saan man sila naroon, hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanilang mga tahanan. Kung sa opisina, nandoon ka, sa paaralan, o saan man, sa lansangan. Magtatayo ng araw ang MMDA ng isang earthquake center sa main office ng MMDA sa Makati City, kung saan mabilis na madedeploy ang mahigit na 6,000 workforce at may 1,000 volunteer ng MMDA na sa anumang oras na nangailangan ng ayuda ay naandoon ang grupo ng MMDA. Pero siyempre, tao lamang yan. May mga pamilya rin yan, yung 1,000 mga tinatawag na workforce na yan ng MMDA. Bago rescue. siyempre mag-rescue yan, mostly yan, tatakbo yan sa tahanan nila. Sa safety muna nila, siyempre, family first. Kaya nga sapagkat maapektuhan ng anumang lindol ang maraming lugar mula sa epicenter nito, lalawak kalaunan ang mga earthquake drill upang mapabilang ang Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna. Hindi dapat pagmulan ng pagkaalarma ang mga drill. Sinabi ng mga opisyal, dinisenyo ito upang lumawak ang kaalaman ng madla, hinggil sa panganib at nang makapaganda ang bawat isa dahil para rin sila makapag-ingat. Kabilang na rin ang preparasyon ng emergency kits na may first aid items, mga kumot, pagkain, delata at anumang inumin. Tubig man Para lang. sa Yes. mga Hindi natin alam kung kailan natin kakailanganin ng mga emergency kits na ito. Ang alam lang natin ay nasa center tayo ng isang danger zone. Mas mainam na rin ang maging handa sa araw-araw. Ay kasamang Kapag- kita, sa mapupul panahon kita ito. dyan ha. Ito, ang pinakahuling update ngayon tungkol sa mga batang nalason. 2 bata na ang pinawian ng buhay. Ay, Diyos Yan sa ko. pagkakalason sa cupcake. Yan ang mabigat. Grabe, no? Isipin nyo, dahil lang sa cupcake at ice candy na bumili ang mga batang ito, ay nagkaroon na ng sakit hanggang sa humantong na sa kamatayan ang 2 bata na kumain ng cupcake at ice candy. Nakakapagtaka yung sino yan ang pwede natin sisihin sa mga ganyang sitwasyon? Sino ang dapat parusahan? Yan ay kapabayaan ng mga teacher at saka principal dyan. Dapat, huwag nilang pabayaan nakapasok yung cupcake na yan. Saan nabili yan? Hindi nga natin identified pa kung mismo sa kantin ng eskwelahan, either doon sa labas ng eskwelahan ng mga nagtitinda roon sa mga alamin natin yan. Kaya bukas o sa makalawa, sa mga pupunta tayo pasilyo dyan. doon. Hindi natin alam pa dahil kulang-kulang ang impormasyon na pinala
pinadala sa atin. Kaya bago natin ito sintensyahan yung mga guro at mga principal na ganyan, sasabihin natin negligence pa rin nila yan. Yes. Kaya nangyari yan. Sapagkat nasa bakuran nila yan. Yes. Nasa eskwelahan, malalaso ng bata. Napakabigat. Kaya nga, sabi natin, pagka ganyan may mga pangyayari ganyan, at saka pa lamang kikilos ang paaralan. Eto pa, kagayan to, pinapanawagan ko ang GovDM Elementary School dyan sa Medisyon Elementary School sa Imus, Cavite. Oo. Dahil sa sobrang higpit sa mga magulang, ang mga bata, kahit ang bibigat ng bag, bibit-bitin ng bata, ang daming libro, ang daming notebook, grade 2 lang. Grade 1, grade 2, 7 ang libro. Bigat na bigat ang mga bata pasok. Hindi naman pwede ihatid ng magulang sa loob ng school, ng room. Kaya ang nangyayari, yes, hanggang gate lang sila. Kagaya niya, no, isang beses, may pangyayari pa rin nakarating sa aking informasyon. Merong riding in tandem na 2 lalaki nakasakay sa motor na kinuha yung isang bata. Kung hindi nagpapapalag yung bata, maaaring nadala na ng motorsiklo. Aba, meron pang mga kidnapping na naliligaw. Yes. Grabe, ha? Kaya nga, sa sobrang higpit nila, ang mga magulang ay hindi na halos makapasok sa loob ng room. Ang mga bata, sila na lang ang lalabas. Mali yun. Mas maganda na ngayon, papasukin ang magulang para magulang na mismo kukuha sa bata sa loob ng classroom. Nasa loob na rin yung mga magulang. Yes. Oo. Nakabantay na. Oo. Baka, oo nga, tuwan-tuwa ka, nakapag-aral ang anak mo. Inatid mo ng umaga. Pagsundo mo ng hapon, wala na yung bata. Nadala na ng riding in tandem. Dahil saan? Sa kapabayaan ng mga guro. Dahil ayaw papasukin ng magulang. Dahil hanggang malayo na yung kanilang tanaw sa kanilang mga anak. Yes. Pagka ganyan nasalisihan pa yung inanong kanyang anak, nasa labas ng kanyang anak. Kung naman bibili na anumang kakainin, kaya yun. Ang tanong dito kasamang letex, paano nakapasok itong cupcake na to? Yan nga, Yun ang malaking katanong. Dahil ang mabigat, patay. Patay ang dalawang namatay bata. pa ng mga bata. Diyan sa Barangay Real Elementary School. Yung ginagawa ng mga paaralan ngayon at mga elementary or college school na yung mga bata, pagpasok, lalo na sa elementarya. Dapat siya, kumikilos na rin ang mayor dyan. Oo. Aba, Mayor Chipeco, namatay na po ang 2 bata dyan sa Barangay Real Elementary School na nakakain ng cupcake at sinasabing ice candy. Ano po ang aksyon nyo at ano itutulong nyo sa pamilya ngayon? Yung mangyari lang po, Mr. Mayor. Paimbestigahan nyo yan, Mayor. Opo, Mr. Mayor Chipeco. Baka po pwede po ipatawag po yung mga teacher dyan at matanong kung paano nakakain ng cupcake ng mga bata. At alam naman natin na mayroong gate yan eh. Hindi na biro ang nangyari. May gate Napakabigat ang niya. eskwelahan. Oo. Bakit nakapasok yan? Kaya nga, pati yung mga security, anong silbi ng mga security pa dyan? Na mga CS union na ng mga nakabase sa nasabing eskwelahan. Kung hindi rin naman po matututukan ng mga bata. Ngayon, hindi nga nawala, hindi nakuha ng riding and tandem ng mga nangunguha ng bata ang nasabing mga estudyante. Hindi na naman sa lason. Sa cupcake. Aba, grabe. Aba, malupit. Aba, mukha yatang maluwag ang ating mga security, PNP, at saka mga pamunuang lingkod dyan. Sir, baka po pwede yung aksyonan niya at upang ito sa amin sa susunod na ito, malamang amin pong i-highlight lang maigiyang pangyayari ng pagkakalaso sa mga bata dahilan sa cupcake na yan. Hindi maganda nangyayari. Okay, kasamang Adan. Mabanggit nga lang pala natin kasamang Adan itong sinasabing Department of Foreign Affairs yan, Yung DFA, oo. na kung saan ay mukhang natutulog to si Ginoong Albert De Rosario, yung Secretary Albert De Rosario ng DFA. Yes. Dahil Parang ambassador din, ha? Yes. Dahil Hindi doon sa mga nangyaring sinasabi nila na itong si Secretary DFA na si Albert De Rosario, siya ang talagang nangangasiwa dyan sa pamunuan ng DFA. Na kung saan siya rin mismo ang nag-organize ng mga kung ano man merong katiwalian o ano man, dapat siya pala, sa kanya palang sinusupil niya na o either hindi natin masabi kung ano talaga ang mga kasunduan ng mga iyan na kung saan eto na nga lumilitaw na nga ang sinasabi mga 21 top officials
na pinangalanan na natin nung isang linggo na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin mga natitigatig sa dahilan na ayon sa ating mga impormasyon na nasagap, ito pala ay mga batang UP pa. UP graduates. May pinag-aralan. Yes. Oo, at Aba, sinasabi hindi. na itong mga sinampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman dahil sa kasong plunder at grave abuse of authority, kasabwat ang ilang mga private contractors ang napipintong mga masibak sa pwesto kapag ka napatunayan. Yung Ang tagal namang nila. masibak ng mga Pero kasama napakatagal. Bukod dito, napag-alaman po natin ang ilang personalidad dito na sabit sa kaso ng sinasabing grave abuse of authority at plunder ay schoolmate pa pala nitong abogado si Batas Mauricio. Itong si Atty. Batas. At malaking kahiyan ito sa kanilang alma mater kung sakasakali sa University of the Philippines sila graduate sa UP Diliman, Quezon City. Hindi ba kayo nahihiya? Aba, gaya nga na sinabi mo kasamang Ada nung nakaraang Sabado na ating topic, hindi dito sa mga 21 tiwaling mga top officials na ito na pagsisibakin lang na at palayasin. Lumayas na sa kanilang Lumayas posisyon. na sa kanilang Sa tungkulin nila. Yes, dahil nakatakda na maghain ng motion for preventive suspension itong linggong ito ang abogado nila. Mga UP graduate pa naman, ha? Mga nag-aral na UP. Batas, yes. Dapat dito pala, hindi University of the Philippines. Pasensya na punta sa University of the Philippines. Dapat yan sa mga sa UP. Mga UP employee ng DFA. Yan yung mga Graduate. ulilang Pilipino na dapat lumayas na dahil puro kapalpakan at anomalyang ginagawa sa kanilang posisyon. Hindi na UP. Mga ulilang Pilipino na yan yung walang ginawa kundi nako, ilan ang inulila niyan? Ilan yung mga pagkain na kinuha niyan sa mga pamilya na pinagluluko nila? Kaya nga, anong ginutom niya? sabi nga ng plaintiff ni Atty. Batas Mauricio laban sa 21 officials ng DFA na sabit sa anomalya, mula sa mga proyektong ating overpriced kasabwat ang ilang pribadong kontratista na kung bubusisiin, karamihan ay sa ipinagawang proyekto para sa repair at renovation sa loob ng DFA building ay aabot sa bilyones ang halaga na pinagpipiesta naman ng mga grabe. Maraming ang inulilang Pilipino na. Ay, grabe. Isipin mo, bilyon-bilyon. Kaya nga, yung mga hindi ninakaw na UP. pera, yung mga pamilya, mga na. Akala ko ang UP tinatawag mo, University of the Philippines. Iba yun, yung mga UP employee dito pero, sa DFA. ang pagkaalam ko kasamang Adan, ang mga UP graduates, talagang matatalino yan. Matitino yan. Pero matitino at matatalino. Pero ito, nakagraduate ng UP. Itong mga top officials na ito. Yan yung nag-aral sa ulilang nagsulog Pilipino. ng kilay. Yan ang Pero nangyari. ngayon, ang nangyari pala, ulilang Pilipino na Ulilang pala ang Pilipino tawag mga doon. dahil kasi yan, hindi dapat isama yan dahil sa UP graduate. Dahil ito pa nga, nakabimbin na raw sa Office of the Ombudsman. Oo. Ang kasong plunder at grave abuse of authority laban sa mga akusado. Matagal na raw yan. Hindi pa rin daw iniitindi ng ombudsman na yan. Kaya nakakalungkot isipin na habang ang ating Pangulong Benigno Noynoy Aquino ay halos mautas na sa kaiisip upang masolusyonan ang nasabing problema ng kultura sa korupsyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno natin dito sa bansang Pilipinas, ang mga tiwaling opisyal naman sa DFA ay halos namimintog na raw ang mga pisngi sa sobrang kabusugan, sa pagtitipasaw, sa perang pinagpapawisan naman. Ni Juan de la Cruz. Sabi mo na, bakit mo kanina kasamang Lady Expos? Tungkol to sa mauutas na kang yung Pangulo. Yes. Pangulong na yun, mauutas na. Sa kauisip. Aba, hindi mauutas sa kaisip yan. Malamang dyan, ang mangyari yan, maloko. Dahil kung hindi mo bibigyan ng action yan, maloloko ka talaga dyan. Isipin mo, mga tao mo yan, sino naglagay dyan? Ikaw ang tama. Sabi ng Pangulong Noynoy Aquino, dito tayo sa daang matuwid. Pag yan hindi nasiba, ay wala na Pero ka ang ating pinag-uusapan kasamang Adan. Hindi na daang matuwid dyan. Dapat dyan, sa mga ulilang Pilipino yan. Hindi kaya, yan ang dahilan, kaya nakalbo naman si Pinoy. Wala tayong magagawa. Sa sobrang pag-iisip. Siyempre,
marami siyang trabaho. Marami siyang iniisip. Buong bansang Pilipinas ba naman, siya mag-isa. Kasamang Lady Expose. Antis pa naman Pasensya na po, Mr. Pangulo. Kalbo na talaga yan si Pangulo Nonoy. Ano pa man yung kalbo na? Yan sinasabing sona-sona na yan. Ano kaya ang mangyayari dyan? Malamang dyan, kasamang Lady Expose. Nandiyan na ang mga PO1. Yes. Idinitain na dyan yung mga, lahat ng PO1 sa kapulisan, idinitails na dyan sa parte ng magmula Granistan, papunta ng Rotonda Welcome, papunta ng Rotonda Welcome ng Quezon City. Ang tanong, may seguridad ba naman sa zona? At yan ang tanong dyan. Kaya kasamang Adan, banatan mo yan. Para malaman natin kung kumpirmado na yan zona tinatawag na yan at sigurado na ang seguridad dyan sa zona na yan. Kaya nga, ang masasabi ko kasamang Adan, kasi dahil malabo. Ito nakalagay kasamang Lady Expose. 3,000 PNP personnel at Bureau of Fire Protection at NMDA, itatalaga. Ang dami nito. Ang dami nito. Teka, bago natin putulin muna natin kasamang Adan yan tungkol sa zona na tinatawag na yan. Na President Pinoy. Dahil ito, meron na naman pong bagong update ng namatay ng mga bata dyan sa nalason na ice candy at saka yung cupcake na tinatawag. 5 na raw po di umano ang patay ngayon sa kasalukuyan. Ganong kasaklap. Oras lang, ang pagitan, minuto. Matindi ang laso na inilagay sa cupcake, ha? Ibang klase. Grabe. Parang yan tawag dito, may tawag dyan, parang sinabutahe. Yung cupcake na yan, kasamang Lady Expose, mayroong kumpanya yan parang ice cream ba? Oo. May pagawa yan, dapat... Yung pagawaan ng mismong cupcake na to, ang dapat imbestigahan. Puntahan na kagad. Puntahan na nga natin yan mamaya pagkatapos. Papasadahan natin to, para mapagalaman kung sa anong ginagawa. Nangyayari na yan. Dapat yan as soon as possible, bigyan ng aksyon at bigyan ng kaukulang parusa ang nasasabing gumawa ng cupcake na yan, maging ng ice candy. Pati dahil yung hindi mga natin alam, kasama ang Adan, kung sa ice candy o sa cupcake nang galing. Nakakatakot naman tikman yun. Pag tinikman mo yun, baka pati ikaw. Kaya mahirap na magkakain ngayon ng ice candy. Dapat yun, ipates. Ipates na. Sa DTI. Ayan, sa kasama Pagpapatuloy ko yung kasamang Adan. Kasamang Adan. Yung sinasabi nilang planchado na raw ang lahat para sa seguridad sa magaganap na State of the Nation Address SONA ng Pangulong Benigno Aquino III sa Lunes, July 27 taong kasulukuyan 2015, na kung saan ay tinatayang nasa 3,000 personnel ng QCPD ang magbabantay sa kabuuan po ng sinasabing lugar dyan sa Commonwealth Avenue sa lungsod. Ayon kay Superintendent Ampil, OIC po ng District Deputy Director for Operations at Chief District Directorial Staff, sapat na ang mga personnel na itatalaga sa mga strategic places sa araw ng SONA para mapangalagaan po ang katahimikan at kaayusan ng nasabing okasyon. Ito pa rin po ang giit ni Ampil. Bukod anya dito, ang mga miyembro ng Bureau of Fire Protection, BFP, na ayon kay Superintendent Jesus Fernandez, ay maglalagay raw po ng 34 na fire trucks, 200 personnel at 5 ambulansya sa nasabing lugar. Ang kagawaran ng Metro Manila Development Authority sa MMDA po naman ay magpapadala rin po ng 600 personnel na mangangalaga sa daloy naman po ng mga sasakyan sa kahabaan ng naturang kalye. Sila po ang mangangalaga sa batas trapiko sa Commonwealth. Samantala, walang ibang maaaring maging pwesto ang mga militanteng magsasagawa ng kilos protesta sa gagawing SONA, kundi sa dating lugar ang harap ng Ever Gotesco sa kahabaan po ng Commonwealth Avenue. Yes. Ayon naman kay Ampil,
bilang pinuno ng kapulisan, mangangalaga sa seguridad sa SONA, kailangan ipatupad nila ang naaayon sa napagkasunduan para na rin sa kapakanan ng mga mamamayang gusto ng katahimikan. Siyempre, kahit sino sa atin, nais natin ng maayos na yan sila sabi, SONA, na walang maapektuhan, walang maayos yung okasyon, no? Yes. At nauna rito napatawag na rin ng isang dialogo ang QCPD at NCPRO sa mga militante at mga civic groups para pag-usapan ang maaaring maging tungkulin ng bawat isa sa SONA ng Pangulo para na rin sa katahimikan at kaayusan nito. Subalit naging negatibo ang usapan matapos na umalis ang mga militanteng grupong bayan kahit hindi pa tapos ang usapan. Abay, maganda yung SONA. Medyo tahimik, ha? Maraming mga nagbabantay para may ayos. Yes. Talagang ganyan. Yung mga protesta na mga nagrarally dyan, hindi mo rin naman masisisi kasamang electric post. Kasi inihingi niyan yung kanilang mga demands na kung saan para madinig ang boses nila ay madinig naman sa pagsusona nitong si Pangulong Pinoy. Dahil ito'y sa darating na po na July 27. Yes, by Monday. Oo. At syempre, para doon sa traffic rerouting na sa SONA, inilabas na raw. Ito, muling isasara rin sa trapiko ng Metropolitan Manila Development. Yes, Authority, MMDA, ang isang parte ng Commonwealth Avenue. Isasara doon isang parte bilang bahagi ng traffic plane sa State of the Nation Address ni Pangulong Benigno Aquino III sa darating na Lunes na po. Sa anunsyo naman, ipapasara ang northbound lane ng Commonwealth Avenue mula Eber Gutesco hanggang St. Peter Church habang maglalagay naman po ng zipper lane sa southbound lane umpisa alas 3 ng madaling araw sa Lunes. So napakaagang preparasyon yung gagawin nila at doon natin makikita na talagang lahat sila ay kumikilos at nakikipag-ordinasyon para walang maging sigalot na mangyari o magkaroon ng komosyon o whatever, di ba? Upang hindi mabalaho din naman sa trapiko ang ibang mga motorista, kaya pinayuhan na lamang ng MMDA ang mga motorista na umiwas na lamang sa mga apektadong lugar, lalo na po ang may mga demonstrasyon na tinatawag. So, sa mga dumaraan sa North Avenue, pinayuhan naman na dumaan na raw sa Mindanao Avenue, kanan sa Quirino Highway hanggang sa inyong destinasyon. Para makaiwas sa traffic. At hindi rin sila madelay kung saan man sila pupunta. At sa mga galing EDSA naman po raw ay kumanan sa Congressional Avenue, kaliwa sa Mindanao Avenue, kanan sa Old Sauyo Road, diretso ka sa Don Julio Gregorio at Republic Avenue, kaliwa sa Chestnut, kanan sa Dahlia Avenue, kaliwa sa Perlin o Regalado Avenue hanggang sa inyong pupuntahan. Kaya nasa 1 hanggang 200 katauhang umano, 1,200 tauhan umano ang ikakalat ng MMDA upang mamahala sa trapiko. Rumesponde rin po sa emergency, maglinis at umalalay sa mga pulisya natin. Yan po ang ating update pagdating sa SONA sa traffic rerouting. Kaya po yung mga nagbabalak na bumiyahe at meron kayong mga mahalagang lalakarin at dadaanan, iwasan niyo po yung mga daan na binanggit sa inyo para po hindi ito ang maging sali ng lalong matinding traffic. Dahil wala na po tayong magagawa, dahil siguradong matatraffic dahil halos magsasara. Sa palagay mo, kasamang Lady Expose, ano ang isa sa mga agenda dyan ni Pangulong Pinoy tungkol sa SONA? Ang alam ko kasi dyan, yung 300.2 trillion ay kasama sa agenda niya yan dyan sa SONA sa Monday, sa Lunes. At bukod doon, mukha yata isa pa sa mga kasama dyan sa agenda dyan ay tungkol doon sa kanyang mga sasabihin mga ibibigay na
karagdagang sahod ng mga empleyado ng gobyerno. No? Maaari. Yan, maaari na mga mukha. Kasi hindi natin alam ang nasa loobin nila lahat. Yung tungkol sa Kung ano BBL, fix na programa nila. Oo, yung sa BBL. Ay baka sa BBL, magkaroon talaga ng, dyan malalaman, sa solang yan, kung itong BBL may papasa, o sa 50% o 100% na mapapasa po yan. Yan malalaman sa zona yan. Kaya nga po, ito po, base na rin po sa mga update news na ibinibigay sa atin, kagaya ng PNR, balik na sa operasyon. Yung po, yung tren. Yung tren. Yan, pwede rin sakyan niya ng mga taong pupunta sa zona. Dahil kung saan-saan lupalop ng daigdig manggagaling yung mga yan na mag-active na umattend ng zona. Kaya nga sabi nila, nagbalik na sa operasyon kahapon lang po. Ang Philippine National Release. Ang train po natin, bumalik na. Pwede na po kayo sumakay ulit. Lahat ng manggagaling ng Bikutan, papunta ng Tutuban, papunta naman ang kanila. Kaya nga lang, kasama nga dan, na nakakalungkot dito, limitado po lamang ang mga biyahe nito. Sa kasalukuyan. O dahil ano pa lang parang ano lang bago pa lang ulit papatakbuhin kaya parang limitado pa. Iniingatan pa muna nila kung talagang okay na dahil ayon kay Paul de Quiros, tagapagsalita po ng PNR mula sa Tutuban Station sa Tondo, Maynila ay hanggang Alabang lang po sa Muntinlupa pa lamang ang kanilang biyahe habang patungo ng Alabang hanggang sa Calamba, Laguna ay hindi pa natatapos ang ginagawang pagkukumpili ng riles yung na tinatawag. Yung tinadaanan nila. Kaya nga, sabi nga ni De Quiros, magsisimula ang biyahe ng PNR mula alas 5 ng madaling araw, habang ang last trip naman ito ay ganap na alas 7:45 ng gabi. Ayaan niya ang pagbabalik sa operasyon ng PNR ay makakatulong sa mga commuters na maibsan ang matagal na paghihintay ng sasakyan at maipit sa masikip na daloy ng trapiko patungo sa kanilang destinasyon. Malugod naman pong nagpapasalamat ang mga regular na pasahero ng PNR na nagbabalik na ito sa operasyon matapos ang halos 3 buwan na mahinto ang biyahe nito dahil sa ninakaw po ang mga putol-putol na riles ng bakal. Mahalin niya pa bakal yan. Kaya nga, dahil makakapal yun talaga mapipera yun. Kaya karamihan sa mga pasahero ng PNR ay ang mga empleyado na patungo sa kanilang trabaho at mga estudyante na papasok po sa kanilang paaralan at pauwi sa kanilang mga tahanan. Kung ikukumpira po sa iba alternatibong transportasyon, ay malaki ang natitipid ng mga regular na pasahero ng PNR dahil 25 pesos lamang ang pamasahe dito mula sa Tutuban Station hanggang sa Alabang. At iwas traffic pa. Yes, dahil dire-diretso yan Yes, yun nga lang, hindi pa lubang kabilisan dahil talaga mini-maintain pa dahil nila. kung yan hindi iwas sa traffic kasamang legal. Kasi pag binababa na ganyan yung kawayan, hindi ang nagtatraffic yung mga jeep. Bakit kaya, ang tanong ko lang, kasamang legal, bakit wala namang bumababa na ganyan? Para yung train naman ay pumreno. Minsan nakakabangga Oo, talaga dire-diretso na yun. Wala tayong magagawa, yun na yun Hindi ba kayang gawa ng paraan ng taga-PNR yun? Kaya nga baka malaking gastos yun. Yung pag gumanyan yung kawayan. Kaya nga, sabi nila, umiwas na sila. Pag alam nilang paraan na ang train, umiwas na kayo. Ito na ako. Kasi kaya dapat may iwasan na kaya nga, inihayag na rin ni De Quiros na dinadagdagan nila ng 3 minuto ang dating 5 minutong biyahe patungo sa susunod na istasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Ayun pala naman. Dahil sa matagal na hindi nga nakabiyahe, itong nasabing PNR ay lumaki na ang mga damo sa mga riles. Kaya yan ang problema. Kaya hindi makakapagpatakbo tayo ng mabilis. Dahil ang naging problema nga, yung mga damo, nagtubuan dahil umaba na dahil sa tagal. Yes. At hindi sila nakakadalo. Ngayon dadaan na ang riles ng train. Dahil sasabit at sasabit siya sa riles Doon sa dadaan ng riles.
Nagtataka ako kung ikukumpara natin ang release at saka itong MRT kasamang legislation. Oo. Ang MRT nakapagpepreno, di ba? Yes. Bakit itong train hindi marunong makapagpreno? Maaaring kaya ganoon ay sa dahilang, kaya nagkakaroon ay sa dahilang malaking gagastusin at tutustusin doon sa PNR. Oo. Kasi ang aking pinagtataka, itong MRT nakapagpepreno. Oo. Ngayon, ang nagiging pagkakaiba naman itong train at saka MRT, itong MRT umuulan sa loob. Hindi ba't naulan din, natulo yung Quezon eh. Mas mabuti pa kung itong train, kung dadagdagan at pahabain pa ito ng magagandang gamit na talagang high-tech na rin ang train dito sa relief. Di ba mas maganda? Lagyan na rin ng preno nang hindi naman nakakabangga ng mga sasakyan sa relief. Oo nga naman. Pwede namang gawin eh. Bakit ayaw gawin ng ating gobyerno? Malaki naman ang pondo. 3,002 trillion. Okay. Tapos, meron pang mga bibigay na tungkol yung pinakita na MRT na gagamitin niya yung galing China. Dapat gawin na rin sarili yun. Ayun, bago nga pala natin makalimutan, yung topic natin kanina sa DFA, naputol. Bakit yung DFA na yan talagang hindi na kaya pasipak ni Presidente? Yan ang tanong. Yan ang gusto ko nga ipanawagan mo kasamang Adan. Panawagan natin yan. Dahil ang sabi nga rito, kahit na yung grupo ni na maligalig doon sa social print media, sa mga daily newspaper, tabloid, broadsheet, kanila nang sinaltik ang mga ito kung bakit ang DFA hindi pa rin umaaksyon. Maging ito si Secretary Albert de Rosario ay wala rin nagiging performance para sabihin inaksyonan niya yung nasabing problema. Ang pinaka-the best na kaya sabi nga sa ngayon kasamang Adan, ang anomalya sa DFA dapat nang tuldukan. Tapusin na. Yes. At lumayas na ang mga kurap sa loob ng DFA. Yes. Dahil wala namang mangyayari kung palaging nandyan lang naman kayo at ang gagawin niyo puro urap lang. Maglingkod naman kayo ng tapat sa ating mga kababayan. Maawa naman kayo sa mga kababayan natin. Bukod sa mga peking bigas, peking pera, peking candy, may mga peking cupcake na naman natin disgrasya ang ating mga estudyante. Bakit itong mga taga-DFA? Makikilala po, dapat ito po pakain ng cupcake nang matapos na maghirap ang ating Pangulo. I-offer mo kaya yung cupcake na yun? Yan ang ipakain dyan sa mga taga-DFA na yan na korupsyon. Yes. Para, sabi nga nila, bato-bato, bato-bato sa langit. Dapat ang makakain ng cupcake, yung mga korap sa gobyerno. Yes. Yan. Dahil para sumibol na sa katawan nila, yung mga perang galing sa kawalang yun. Oo, yung mga bata, wala namang kinalaman yan itong mga naglalagay ng laso na to, bakit kailangan yung mga batang lagyan ng lasunin Yung mga kurap sa gobyerno, ang lagyan nyo ng lason. Para matapos na yung korupsyon. Kasi nga, hindi nga titino ang ating gobyerno, ang ating administrasyon. Kahit pa sabihin natin na si President Benigno Aquino ay talagang nariyan lamang at sinasabing meron siyang programang tuwid na daan, kung ang mga kasama naman niya sa loob ng kabinete niya pinapayagan ang nangyayaring katiwalaan dyan sa loob ng DFA, wala rin mangyayari, wala rin tuwid na daan mangyayari kung hindi aksyon ang ating presidente. Kaya nga dapat siya mismo. Kaya nga ang umaksyon. isinare na natin last week yung ating programa, i-share ulit natin kay President Aquino para mapanood niya at malaman niya kung sa dami ba naman ng mga problemang hindi niya na kaya solusyonan, magbitaw na rin siya sa tungkulin. At saka bukod doon kasamang Lady Expos, tatandaan lang natin, base sa nakalagay sa history ng Bible study, ng Biblia, ang numan ng mga naging bunga ng isang masamang puno ay hindi pinagtatagal at ito'y pinuputol na upang huwag nang mamunga ng masasama pa. Yes, at para na rin hindi pa marisa. Ng iba, at yung mga masasamang puno at masasamang bunga na pinapuputol na ng dakilang lumikaya. Tinatapos na para huwag nang magbalabis sa kanilang mga ginagawang mas malabag sa kanilang kapwa. Okay,
Meron lang po nag-text, no? May nag-text sa atin, ha? May nag-text po sa atin sa kapal ng mukha, apog at bituka. Hindi tatablan ng laso ng mga koral. Yun pala ang nasabi dito. Ayon po sa text sa mga malaming taga-subaybay. Dahil sa kapal daw ng mukha ng mga walang yam-yan na nasa loob ng DFA, ay hindi na lang po tatablan ng lason. Kaya dapat po raw dyan, ay, baka tangke, hindi na rin niya tatablan. Ay, naku. Okay. Bago tayo, may babatiin nga pala ako. Siya nga pala paring Adan. Ito, babatiin ko muna yung mga pamilya ko sa Amerika na natatakbo na dyan sa San Francisco, California. Yung kapatid kong pinakamamahal na si Julieta Sarinas Rodriguez at ang mga pamangkin ko po at ako na lagi po nakasubaybay sa aking programa dahil na medyo ninenervous din daw siya dahil nga ang mga nababatikos natin dito ay talagang grabe. Wala po tayong magagawa. Yan po ay trabaho lamang at walang personal. At saka sa trabaho natin, hindi po tayo may gusto nito. Ito po ay binibigay sa atin ng ating mga kababayan na tayo kung wala tayong mga mamamayan at para magpalabas ng mga ginagawa ng mga taga-DFA na ito, walang makakarating na sa kinaukulang nito. Tayo naman po taga-expose lang. Kaya nga po, ito po ang programa natin. Nandito lahat lalabas sa katotohanan. Dahil hindi po tayo magsisiwalat ng mga balibalita lamang na hindi po tayo kumpirmado. At syempre po, binabati ko rin po si Rowena, si Romeo, Rudy, John at Marie Chris. Mga nasa ibang bansa yan? Yes, si Amara, Seth, at Zoe, mga nakikinig lahat sila at nanonood mabuhay po kayo programa at mag-iingat kayo lagi at mahal na mahal po kayo. Ang aking mga pinsan dyan, si Polly Sarinas, sina Narciso Sarinas. Sarinas, puro nasa Amerika yung mga pero sandali na kasama nila. Pati na rin mga anak nila. Sa lahat ng mga Sarinas, kayo ang mayayaman, Kasi ang alam ko sa Sarinas, katulad ng katumbas na sardinas, Hindi pa pang mahirap lang yun. Ayang para mga Sarinas na nasa ibang bansa. Ito mga tumutulong at sumusuporta lang po sa atin. Okay, magandang buhay po sa inyong lahat dyan. Dahil mga nag-ano nga sa akin sa Facebook na hindi mo man lang kami nababawi. Siyempre, tsaka nga pala uwi rin yung ate ko sa October. At sabi nga, may pasalubong nga raw siya sa akin na gagamitin ko para sa, siguro gadget para sa trabaho. Pwedeng maisama na ako kami dyan, Ay, siya nga pala, mabuhay po kayo dyan sa mga kabang-anak ni Beth sa Sarinas. Hindi po ulit yung manok ni Beth Sarinas. Sige po, maraming po salamat sa mga pakikinig nyo dyan sa Amerika. At sana lagi po kayo mag-ingat dyan. At huwag kayong bibitaw tuwing araw ng Linggo at Sabado. Maging sa Lunes, Miyerkules at Biyernes ay may programa din po tayo para sa ating mga namamahala ng ating programa sa Serbisyo Balita Live Online. At siyempre, binabati ko rin sina Marie Nesel at Boy Pones ng Aksyon Balita. Yung kumari mo pala yun si Nesel. Magkumari rin pala tayo, Mare. Naanak mo nga pala yung kayang anak din, magkasalo tayo sa Binyag. Okay, at marami pa rin po tayong tatanungin. Kaya wag po kayo mangangamba dyan. Update po natin para doon sa mga bata na hanggang sa ngayon ay nasa pagamutan, sana naman po umigi naman yung iba. Dahil sa kasalukuyan po ay 5 bata na ang nasasawi. Gumigil sa mga pamahalaan. Condolence po para din doon sa mga magulang na siguro ay talagang hanggang ngayon na hindi nila kayang matanggap dahil mahirap yun. Kanina lang pumasok ang anak mo, sigla-sigla. Ngayong iuwi mo, mawawala na anak mo. Bangkay na. Napakasakit niya. Yan po sa mga pamahalaan ng ating kalamba. Panabagan mo yan kasamang Adan. Maaari na po, pakilusin nyo po ang mga rescuer nyo at yung pong ating taga-DSWD na alam po namin hindi yata minsan nakilos at baka natutulog naman po. Yan na po ang pagkakataon para magpakitang gilas ang mga taga-DSWD ay pumunta na po yan sa eskwelahan at mga pagamutan na pinagdala ng mga batang ito na nalason dahil sa cupcake. Maigi pa nga itong si Kapitan J.R. Morales Nang barangay kay Kapitan J.R. Morales ng Barangay Real, Calamba City na halos nandun siya nakatutok sa police station upang alamin ang latest update sa mga nalason na bata, kung ano ang naging sanhi at dahilan kung bakit mga nalason to, kung ano yung food poisoning na tinatawag na talagang
nakaano sa mga bata. Hindi ba natin pwedeng makapanayam yan si Kapitan Real ng Kapitan ng Real na yan upang malaman natin ang update kasi, ngayon? update lang yan galing sa police station Sa police station niya, yes, na talagang makikita natin. Yung pagsusupervise ni Kapitan JR, talagang inam. Talagang okay makikita mo yung naman, pagpupusige niya dahil nakakasakit nga naman ang kalooban yun doon sa barangay niya, sa may eskwela na yun. Diyan sa Barangay Real, Calamba City, ay magkaroon ng food poisoning na tinatawag. Kaya kung saan itong si Kapitan JR Morales na kapitan, siya mismo ang nagpupursige para malaman kung ano ang naging dahilan nito at bakit gano'n. Yun nga, kasamang Bek, na ayon dyan sa ating update na nakuha ngayon na pag-uulat doon sa Real Elementary School ng mga batang nalason ng cupcake. Ayon kay Kapitan wala pa raw inire-report na namatay. Wala pang inire-report na namatay yung pulis. Bakit gano'n? Pero meron na. Yan ang hindi natin maano. Malalaman natin mamaya sa ating papasyalan na lugar na yan upang makuha natin. Sana naman, wala. Pero yung balita, true text, mga 2, tapos naging 5. Wag naman. Kawawa naman yung mga bata. Ay. Nasa magulang ang mga bata. Galing din sa magulang. Galing pala sa magulang ng mga bata rin. True text. Itong true text na to na may mga lasang na. Kumpirmado yun pagkagaling sa magulang. Hindi ka pwede mag-issue na anak mo patay. Napakasakit to, mamatayan ka kaninang umaga, pumasok ang mga bata na maayos. Pag uwi, biglaan na sabihin, matigas na bangkay na. Masakit. Mabuti naman at nandyan din pala itong si Kapitan Morales na wala tayong report. Nagpapasalamat kami at medyo kumikilos itong Kapitan na ito at ating siyang binabati dyan at Kapitan, mabuhay ka at napakagaling naman at hindi mo binababayan ang iyong mga kabarangay kung saan dyan sa lugar mo naganap ang pagkakalason sa mga estudyante ng malason nito ng cupcake. Tutukan po ninyo, Kapitan, at alamin kung ano at saan ang galing po ang cupcake na ito na siyang nakalason sa mga batang estudyante at bakit po ito nakapasok dyan sa eskwelahan ng Real Elementary School. Dapat po alamin natin yan, maging ang ating mga kapulisan dyan, magkandak na po, dapat po imbestigahan yan kung saan ang galing ang cupcake ito na siyang nakalason at nakabiktima sa kulang-kulang 200 kabataang mag-aaral sa Real Elementary School. Mahirap yan. Baka mamaya, yung mga batang yan, kung ilang pang maging biktima, dapat matuldukan na rin yan. Mr. Kapitan JR Morales, patuldukan nyo na huwag na makapasok pa ang anumang mga hindi karais-tais dyan sa eskwelahan ng mga bawat paaralan sa inyong nasasakupan, maging sa nasasakupan ng City of Calamba. Dapat dyan, sa totoo lang, kunan po natin ng statement ang City Health Officer na si Dr. Labro. Andiyan ba si Dr. Labro? Yes, dapat yan kunan natin ng okay, sige, mamaya ating mga kapanaya. At bukod dito, nag-text sa PIO ng Cavite. Yes, yes. Sa Cavite, Yes, hindi ako na-inform dahil unang-una nandito ako sa programa. Hindi rin tayo makaka-attend. Nagkaroon na raw ng ngayon ang installation ng OIC ng PPO. Ngayon daw pala ang palitan turnover. Yes, ng PPIO. Bilang ang uupo naman po na provincial magpapalitan ng police director. Yes, at bilang uupo naman daw po na provincial director ng PPO dyan sa Cavite ay ito pong si Police Senior Superintendent Mojoquillo. Yun lang nga sinabi sa akin. Ngayon daw ang upo mismo si Police Director, Police Senior Superintendent Junel Estomo. Siya naman ngayon na pa-outgoing na. Siya ang outgoing. At ang upuro po ngayon ay si Police Senior Superintendent Mocondillo. Police Senior Superintendent Mocondillo. Hindi pa complete name ang inano sa atin, pero yung surname niya is Mocondillo. Siya na po ngayon. Senior Superintendent. Siya na po ngayon ang magiging bagong Police Director po ng PPO
Police Provincial Officer ng PNP Cavite. Oo. Pero kukumpirmahin pa rin po natin dahil ito true text lang po. Kaya maigi na rin yung bago kami mag-ano sa inyo ng salita na binibitawan dito kung sino man po ang bagong provincial director. Dahil papalit-palit. Nung umalis si Estomo, ang sabi si Police Senior Superintendent Basa. Sumunod si Police Senior Superintendent Eli Cruz. Tapos sumunod ngayon daw si Mocondillo naman. Hindi pa natin confirm. Pero kanina raw po ay nagpalitan na ng bilang provincial director ng UPO na sinasabi na itong araw po si Mocondillo. Dahil yun po ay base na rin sa text messaging nila. Ngayon tinext ko po yung PIO ng PPO. Tinintay po lang natin ang kanilang reply para po malaman natin kung sino po talaga ang umupo na bagong police provincial director dyan sa headquarters ng Imus Cavite, dyan sa Camp Pantaleon Garcia headquarters, Imus City, Cavite. Kaya nga po, ito ang ating mga hot news na sinasabi nila na yung mga nalaso ng mga batang yan, dapat po talaga paimbestigahan na kung saan meron pong halos kulang-kulang 200 kabataan ng pag-aaral na eskwela ng Real Elementary School. At hindi pa po tayo kumpirmado kasi sinasabi kanina ng true text na patay na yung 2 hanggang sa naging 5 batang estudyante ay nasawi. Pero may bago na naman pong spot reports na dumating sa amin galing na wala pa naman daw namamatay. Sana nga po ay totoong wala pa. Pero base doon sa text ng isang magulang din ang nag-text sa amin dito sa ating programa sa tulong ng ating mga kasama rito, pinabatid lang po sa atin na meron nga raw pong mga nasawing bata. Estudyante dyan sa Barangay Real Elementary School. Good job kay Kapitan J.R. Morales ng Barangay Real, Calamba City, na kung saan palagi nakatutok sa PNP station dyan sa kanyang barangay upang alamin ang latest update kung ano na ang kalagayan ng mga batang nalason dahil sa cupcake. Oo. Napakabigat nga naman na ang isang magulang na kanina lamang inayos mo yung anak mo pinapasok. Ngayon makikita mo nasa hospital na at medyo may problema noon hindi pa malaman at baka kumbaga masasabi pa rin nating negligence din yan ng principal at saka ng mga teacher. Ganun na rin kung yan sa labas ng compound na school binili at doon sa labasan na nagtitinda ng mga candy, negligence naman yan ng mga nakatutok na CS ron at maging mga security guard na nasabing eskwelahan. Okay, baguhin naman natin ang topic na nakakaano naman yun, pero namatay na sa ospital. Kaya babatiin muna natin ng happy birthday. Ito si Governor Ramil Hernandez ng Laguna. Birthday ba ngayon? Yes. Maganda yan. Birthday din po kay Mayor Walter Echevarria ng GMA. Yes. Magka-birthday. This is my friend. Mr. Mayor ng GMA. General Mariano Alvarez. Yes. Matagal ko na siyang hindi napupuntahan yung mayor na yan. Dahil talaga sa sobrang busy at na schedules natin, ang mga appointment natin, hindi na tayo halos makadalaw sa ating mga kaibigan na mga politiko. Happy birthday po, Governor Ramil Hernandez. Ngayong araw na ito ay binabati po namin kayo ng isang maligayang happy birthday. At sa Mayor po ng General Mariano Alvarez Cavite, kay Mayor Echevarria. Okay, happy birthday po. Mayor. He's my friend. At saka siyempre, yan ang test na naging kaibigan ko yan. Vice Mayor, naging Mayor, hanggang sa alis sa bilang Mayor, napabalik ulit bilang Mayor ng GMA. Biro mo mga kasamang Lady Exports, birthday pala ng Gobernador ng Laguna. Yes, maraming bisita yan. Blowout naman. Hindi, at saka maraming bisita yan. Palagay ko, yung mga darating, baka dumating pa yung mga partido niya. Oo, at baka naman si Gob, maya-maya, magulat na lang tayo, magpadala na lang dito ng merienda. Governor, maligayang pagbati po muli. Habang inyong nadidinig ang aming pagbati, ay huwag po nawa sana kayong makalimot dito po sa grupo ng Serbisyo Balita. Mabuhay po kayo at happy birthday. Oo, at syempre yung siyempre dito sa programa natin,
yung Tawag tawag kay Dr. Labro, gawin mo na kasama ka dito sa programa. Sige, tatawagan na mamaya po. At pag ayusin na natin yung mga issue na yan. Ako, nakakaawa yung mga bata. Mamaya po, mga mahal namin taga-subaybay, ay inyo pong masusubaybayan sa Lagot kay Sumbong Makayadan. At baka kapanayan po natin si Dr. Labro na mapagalaman upang ano ang kapitulan at ano nangyari sa pagkakalason ng cupcake. Itong mga bata ay bakit nalason ng cupcake. Yes. At bakit ito ay hindi man lamang binigyan ng konting pabor ng mga principal at saka guro na huwag makapasok ang cupcake na ito dyan sa kanilang paaralan. Mamaya po, lilinawin natin yan. Kaya at kabayanan nyo na po. Kasi napakabigat talaga niyan. Paulit-ulit natin sasabihin yan. Masakit sa magulang ang mawala ng anak. Isipin mo Lalo naman ganyan kasamang lilig. mga nag-aaral na at talaga ang mga bata 200. may isip na. Nakakatuwa na yan. Malaki na ang pakinabang. Kulang 200 na mga pupils, estudyante, bata. Lalasunin lang sa cupcake. Ako tatanungin nyo, dyan sa mga naglalagay ng laso ng cupcake, makikilala po ako, ang tamaan po, huwag makakagalit, at huwag pikon. Dapat, ang lagyan nyo ng laso ng mga pagkain, yung mga anomalya, gumagawa ng anomalya, at kulap sa ating gobyerno. Nang matapos na ho yung masasamang lahi. Partikular na dyan sa... Oo, para matapos na yung masasamang lahi, at maging matino naman ang bansa natin. Yes. Wala mga batang walang amuang-muwak, ang lalasunin natin, wala ho tayong pupuntahan. Kaya pahirap lalo ang ating buhay sa Pinas. Dahil yan na nga ang dinadaing ng marami. Hindi maiwasan ang korupsyon. Kaya tama lang na napalitan ng ating GPMP na si Director Ricardo Marquez. Yan bago natin dahil yan ang magpupursige na aksyonan na lahat ng mga tiwaling kapulisan natin. Hindi lang dyan sa parte ng DFA, maging sa ahensya ng kapulisan na andyan din ang mga salbahe na yung mga hudyo tiwaling tinatawag, yes, na mga kasamahan nila sa kanilang tungkulin. Kuminsan nangyayari nga, hindi na talaga nasusubaybayan ng mga kanilang mga hepe-hepe. Kaya ang mga pulis ng bawat bayan, sinasabi nila na talagang mahirap ng baguhin. Dapat siguro kasama nila expose, papuntahan natin yung si Ombudsman Morales para alamin kung ano ang status nitong kalagayan, nitong mga korap na mga taga-DFA. Kung ano ba itong magiging sentensya rito para sa mga ganitong mga koraptor. Okay, tumawag na po yung nag-text na yun sa PIO na ang umupo po pala kanina na bagong police director na bago ay si Police Senior Superintendent Eliseo de la Cruz. Eliseo de la Cruz. Aba, kakilala ko yata yan. Hindi ba si De La Cruz yun? Yan si Eliseo de la Cruz. Kaya pamilyar sa akin yan, kasamang lilig. Eliseo de la Cruz. Yung pala. De la Cruz sa ina, Cruz sa ama. Kakapilito ko sa ina. Dahil ako yung kapilito ko Ada de la Cruz. Sige. Kaya magkababayan kami. Malakas ka ngayon dyan sa bagong police director ng Cavite. Binabati po namin ang bagong talagang PNP, Police Director ng PPO Cavite, ang bagong Police Director, Police Senior Superintendent Eliseo de la Cruz. Puro Cruz, sir. Maganda po ang inyong apelyido, puro Cruz. Maganda po yan. Para panlaban yan. May panlaban May panlaban yan sa mga masasamang elemento. Yan. Mga panlaban sa masasamang elemento. Okay. Para po sa ating paghuli. Magpapahalam ka na ba ako? Yes, pagtatapos. Okay. Ito po ang ating kasama Adan para po magpahinga muna. Ay, maraming salamat po sa inyong muling patuloy na pagsubaybay dito sa programa ng aking kasama, si Ledel po. Ito po ang inyong kasamang si Adan at nagsasabing isang magandang araw po at mabuhay po kayo. Okay, maraming pong salamat at hanggang sa susunod pa po nating mga balitaan. Abangan ang mga mahalagang kaganapan at pagsisiwalat po natin sa mga nangyayaring bulok na sistema ng ilang mga departamento sa gobyerno. Dito lamang po sa ating programang Expose
na tuwing araw po ngayon ng Biyernes. At minsan po ay nagiging Sabado na kung saan matutunghayan nyo rin naman po through sa YouTube, dyan sa internet nyo. Kaya lagi po lang kayong umanda at abangan ng ating programa. Hanggang sa susunod na Sabado po o Biyernes, ito po si Lady Exposed na si Beth Sarinas na nag-uulat at sumiserbisyo para sa bayan. Dito po sa Serbisyo Balita Live Online. Mabuhay po tayong lahat. Marami po salamat. Kababayan, ugaliing manood ng Serbisyo Balita Live Online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Kap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasing ganda. Laguna nang ito ay marating ko. At Shakey's getting the super grand salmon deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal. It's the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we